Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong likod. Mag-umpisa na po tayo mga kabayan. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nagsama-sama po na mga salot po umano sa ating bansa. Mga salot umano sa ating bansa. Para po dito sa pagpapabagsak nila sa Vice President. At gigil na gigil po sila. At galit na galit mga tambay. Katulad po nitong si Secretary General po ng una. Yung tinatawag po na ano po ba yung una? Mga kabayan, siya po ang Secretary General ng United Nationalist Alliance. At komentohan din po natin si Llamas at siyempre po yung napakahilig po sa saging na saba. Mga kababayan, unahin po natin ito pong sinasabi po ni Secretary General ng una. Ito pong United Nationalist Alliance. Ayon po sa kanya mga kababayan, ito po sinasabi ng kanilang Secretary General ng una, mga kababayan. Ano po sabi? Secretary General ng una, umapilang unahin muna si BP Sara mapatalsik o sinasabing patalsikin muna si BP Sara bago panagutin si Bangag na tinatawag na Bonget, matambay. Yan po si Attorney Virgilio Bautista, ang Secretary General ng una. Yan po ang kanyang banat po mga kabayan. Secretary General ng una, umapilang unahin muna si BP Sara. Patalsikin muna si Vice President Sara bago panagutin si Bonget na tinatawag na Bangag, mga kabayan. Yan po, ganyan po katindi. Yan po nga Secretary General, mga kababayan. Kasi po, ang logic po kasi niyan, pagka inuna po kasi nila si Bongbong Marcos, sigurado pong presidente si BP. Kaya kailangan unahin nila si BP para po makapasok po sila. Hindi po ba? Ito pa po mga tambay. Ito naman po yung isa. Yung napakahilig naman po sa saba, mga kababayan. Ano po ang sabi ng mahilig sa saba? Mga kababayan, ito naman po ang kanya pong galit kay Vice President na napakahilig po sa saging na saba. Laila De Lima, hindi sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Aba, mambihira. Pumasok ka muna ng Chief Justice o Justice, isang huwes o sinasabing judge. Pumasok ka muna sa Supreme Court para maging justice ka. Hindi po ba? Bago mo sila questionin. Ayon po kay De Lima, Laila De Lima, hindi sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Ibang klase ito. May paglihis ang Korte Suprema sa letra at diwa ng nasa saligang batas. Tumawid na ang hukuman mula sa simpleng pagpapaliwanag ng batas patungo sa mismong paggawa ng batas. Nagtatakda ito ng isang lubhang mapanganib na president o sinasabing president na nagpahina paghihiwalay sa kapangyarihan. Ibang klase ito mga tamay. Ibang klase. Ibang klase itong si De Lima, mga kabayan. Mas matalino pa sa ating Korte Suprema na sila na po ang kataas-taasan. Sila na po ang kataas-taasan at sinasabi niya nga ang batas daw po, ang hukuman ay mula simpleng pagpapaliwanag ng batas ay patungo mismong paggawa ng batas ay nagtatakda daw po ito ng isang lubhang mapanganib, mga kabayan, sa president na nagpapahina sa paghihiwalay ng kapangyarihan. Di po ba dapat nga kayo sumunod sa Korte Suprema dahil kataas-taasan po yan? Lahat po tayo ay susunod sa Korte Suprema. Wala pong exemption kahit congressman. Gumagawa ka lang ng batas. Sila nagpapatupad ng batas. Gumagawa lang kayo ng batas. Ang batas ay pinatutupad nila. Dapat sumunod kayo. Hindi po ba? Kaya nga po itong tao na ito, pagka naging presidente si BP Sara, ay baka po mabalik sa kulungan itong tao na ito umano. Dahil unang-una, hindi sumusunod sa batas. Mga kabayan. Ito pa po isa, mga kabayan. Ito pa isa. Ito pa po si Llamas. Si Ronald Llamas, mga tambay.
Mga kababayan, yan po. Yan tinatawag na strategy daw po. Yan daw po kailangan strategy. Mga kababayan, advance daw mag-isip advance mag-isip si Sir. Ayon po kay Ronald Llamas, sumakalat po sa social media, kung manalo si Sara, ayan, iwa-wipe out sila para i-demolish. Iwa-wipe out ang mga pink lawan. Iwa-wipe out ang mga Marcos. Iwa-wipe out ang mga tulpo. Kaya lahat 'yan nag-iisip dapat magtulong-tulong tayo. Isa lang dahil pag more than one, panalo si Sara. Iwa-wipe out daw po mga katamay. Iwa-wipe out ang Pinklawan. Hindi pa sinabing dilawan at liberal. Isama na natin at pati makakaliwa. Kulang eh. Kulang po yung sinabi ni Llamas na iwa-wipe out ang Pinklawan. Isama na po natin ang dilawan, liberal, makakaliwa, mga gumagamit ng pulburon, mga magnanakaw na politiko. Isama mo na lahat, hindi lang po tulpo. Hindi lang tulpo, hindi lang Marcos. Dahil lahat po yan ay may issue ng korupsyon. Kaya po mawa-wipe out po sila. Di ba? Mawa-wipe out sila, mga bayan. Kaya po yung sinasabi ni Llamas, mga bayan. Isa rin po siya ron. Kasama rin po sa maiwa-wipe out, mga tambay. Di po ba? Kasama po siya ron. Hindi kaya? Dahil sumusuporta rin yata ito sa mga kaliwa umano. Kaya dito po, mga bayan, takot na po sila. Lalong-lalo po pag hindi po nila napabagsak at tuloy-tuloy po ang Vice President dahil nga po wala na pong makakapigil sa Vice President na maging presidente ng bansa. Unang-una, wala po siyang ninanakaw. Saan ka ba naman nakakita, mga bayan? Na may ninakaw po. Ito pong si Vice President, mga bayan. Ano po, saan ka ba naman nakakita na ang Vice President daw po ay nagnakaw? Na confidential fund na 125 million. Mga kabayan, nagnakaw daw po ng confidential ang Vice President. Samantalang ang COA, ang nagsasabi na mismo na walang ginawang anomalyang Vice President. At ang pinakamabigat pa, yung mismong Pangulo ay napakalaki ng confidential fund. Bilyon. Kaya alam mo, pamumulitika lang ginagawa itong mga taong ito eh. Katulad po nito ni De Lima at yung Secretary General ng una at lalong-lalo po itong tinatawag na si Llamas. Hindi lang naman po yan, marami pa po yan. Nandiyan pa po sila Hontiveros, sila Trillanes. Mga bayan, hindi po lulubay po yan. Di po ba? At pati po ang mainstream media umano, hindi po lulubay yan, mga bayan. Kaya nga po tayo, umaasa po tayo at patuloy po tayo nagdarasal na ito pong mga salot at mga hayop na ito umano ay hindi po magtagumpay para po sa Vice President Sara Duterte. Hindi po sana sila magtagumpay ang mga salot sa ating lipunan. Nahandyan po ang mga magnanakaw na politiko, mga kabayan, ang administrasyong walang utang na loob, mga kabayan, na walang utang na loob, mga kabayan, at puro pagnanakaw ang issue ng kanyang gobyerno. Hindi po ba? At pati po ang kanyang pamilya ay may issue ng korupsyon at may issue po ng pulburon. Ganyan po katindi ang pamahalaan po natin, mga kababayan. At lahat po ay naglabasan po ngayon para po pabagsakin ang mga Duterte. Kaya po tayo nagdarasal at umaasa na hindi po sila magtagumpay dahil wala na po tayong maasahan, mga kababayan. Dahil mismo po ang ating tagapagtanggol ay nananahimik. Ang ating pong tagapagtanggol na pinasusweldo po natin, pinag-aaral at binibigyan pa ng pensyon pag nagretiro, mga bayan, ay nananatili pong tahimik ang ating pong mga men and uniform generals sa nangyayari po sa ating bansa, mga kababayan. Naglabasan na po ang mga salot sa ating bansa, nahandyan pa ang mga pulburon lord at isang damukal na mga adiktos sa ating bansa at isang damukal na korupsyon.
issue ng korupsyon, pero wala po tayong maasahan sa kanila. Nananahimik lang po sila. Tulog na tulog po yata umano. Samantalang sa panahon ni Erap, waiting lang. Waiting lang ang pinagsimulan ng issue. Tinanggal na agad nila sa posisyon si Erap. Pero ngayon, halos lahat po ay magnanakaw. Halos lahat po, majority po ng politiko ngayon ay mga magnanakaw umano. Pero wala pong kibo dyan ang mga men in uniform. Mga kababayan, lalo-lalo po yan. Pati po ang mga salot ng lipunan ay kayiingay ang mga salot ng lipunan umano. Mga kababayan, yan po mga kababayan, ang iwa-wipe out daw po. Ang iwa-wipe out, ang mga tulpo, ayan po, ayon po kay Llamas. Takot na takot po yata silang ma-wipe out. Takot na takot po sila. Ganyan po katindi ang Duterte. Galit po sila sa masasamang tao. Sa masasamang tao, galit sila. Sa mga magnanakaw, galit sila. Lalong-lalo sa mga gumagamit ng pulburon at mga pulburon lord. Di po ba? At sa mga oligarkiya na hindi nagbabayad ng tamang buwis, galit po dyan ang mga Duterte. Sa mga smuggler, galit po dyan ang mga Duterte. Pero po sa binagoong Pilipinas, hindi po sila galit dyan. Magkakasama nga sila ngayon lahat umano Pati makakaliwa, galit na galit dyan ang dating Pangulong Duterte sa mga makakaliwa, salot ng bansa umano. Pero ngayon, kasama po nila umano. Hindi po ba? Diyan ka magtataka. Kaya nga po pati po yung una, yung tinatawag po nilang national, ano po ba yung una? Yung United Nationalist ba yan? Alliance? Yung una nila mga bayan. Yung po ba tawag doon? Tama nga, United Nationalist Alliance ay gigil na gigil din po mga bayan na unahin daw po ang Vice President bago isunod si Bonget para maghari na po sila. At ganun din po si Dilima. Mga kabayan, hindi matanggap ang desisyon ng Korte Suprema at kung ano-ano pang pinagsasabi. Unbelievable. Korte Suprema, yan po ang napakasarap i-disbar. I-disbar nyo po yan, Korte Suprema. At nagpapaka-justice po at mas matalino pa sa inyo. Umano, kayo na po ang kataas-taasan, kayo na po ang makapangyarihan pagdating sa batas, pero merong isang dilima na mas matalino pa sa inyo. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay at thank you po sa inyo pong suporta, sa inyo pong lingkod, lalong-lalo po sa YouTube at TikTok. Thank you po sa inyo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. At shoutout po kay Jesus Valdepena. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, si Annie Jo, ako si Phil Am, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po mga kabayan. At syempre po yung dasal po natin mga kabayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan ng ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulo. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga tambay. God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.